Hello, kamusta po kayo? Magandang araw. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, etong mainit na balita. Ang Office of the Solicitor General, si Solgen po, ay hindi po nagbigay ng kanilang sagot tungkol doon sa inutos ng Korte Suprema na magkomento sila doon sa petition ni na Bato de la Rosa, ni na Atty. Torion, ng araw na maaresto si Duterte, yung writ of habeas corpus. Alam nyo, naglabas po ng patalastas, no? Nag-update ang Korte Suprema, ang spokesperson nila. At sinasabi nga ho na hindi nga raw po sila nakakatanggap pa mula hanggang ngayon ng reply or comment galing sa Office of the Solicitor General. Sabi ng mga DDS, natakot daw po ang Office of the Solicitor General kasi mali raw yung posisyon ng government. So, naubusan daw to ng sasabihin o isasagot kung paano ipaliliwanag na hindi dapat bigyan o dapat pagbigyan yung kahilingan ng ni Bato de la Rosa, yung writ of habeas corpus. Ibig sabihin po kasi ng writ of habeas corpus ay sa English is bring the body. Dadalhin mo yung akusado na na-detain sa korte para makita buhay pa ba to, ganon. Pero hindi ho nangangahulugan na yung tao na yon ay palalayain. Hindi po. Kasi pwede pang sampahan ng kaso eh. Basta gusto, para lang, ang purpose lang po niyan, para masiguro na yung tao ay buhay. Kasi nung araw, nangyayari kapag ganyang na-aaresto, kinukuha ng mga polis, hindi na ho nakakauwi, hindi na nakikita. Hindi naman malaman ng mga kamag-anak kung anong nangyari. 'Di ba? Wala kasing kasong sinasampa. So ngayon, etong petition ni Bato de la Rosa, ang sabi ng Korte Suprema doon nung nauna, nag-review sila. Ang problema, kaya hindi sila nagbigay ng writ of habeas corpus para kay Duterte para sana mapigilan man lamang, no, kahit na ilang minuto yung paghatid sa kanya sa the Netherlands, sa ICC. Eh kasi nabigo, naipakita ng o ma-justify ni na Bato de la Rosa, ni na Atty. Torion, yung importanteng bagay na kailangan para masabi talaga na kailangang dalhin sa Korte Suprema etong si dating Pangulong Duterte. Yun lang na kasi yung purpose ng habeas corpus. Ngayon, dahil po sa kanilang kabiguan, walang binigay ang Korte Suprema ng writ of habeas corpus, and then nagkaroon pa ng mga delay katulad ng pagbabago ng manifesto. Diba? Binigyan sila ng 30 minutes tapos nagkaroon pa ng pagbabago ng manifesto dahil si Hanelet, yung kinakasama ni Duterte, ayaw pumayag na siya yung voluntaryo na sasama kay Duterte sa paghahatid sa the Netherlands. Kaya nakakapagtaka, bakit ayaw niya? Throughout the years kasama niya yan. Diba? Asawa niya yan, may anak silang isa. Hindi katulad ng ibang mga babae na kasalman o hindi, pagka ganyan, talagang nag-hysterical, nagwawala, na gusto niyang siyang sumama. Pero ito kakaibang klase. Anyway, balikan natin. Yan ho kasi nga petition for writ of habeas corpus. Kahit hindi na po yan sagutin, sabi ko nga sa mga previous contents natin, kahit na hindi na sagutin ng OSG yan, ng Office of the President, wala na kasi basic po yan. Mismong yung Korte Suprema, kaya na nilang sagutin yan na ano ba yung purpose nito at saka hanggang saan lang scope nito. Now, granting, no, naging tanga yung mga taga-Korte Suprema, nag-issue sila ng writ of habeas corpus. Sino sa tingin ninyo ang magdadala ng katawan ni Duterte sa korte? Sige nga. Baka nga mamaya sabihin lang ng ICC. Hindi ba kayo nanood? 'Di ba? Who you? 'Di ba? Bakit? Wala ho kasing jurisdiction ang Pilipinas sa the Netherlands, lalo na sa ICC. Isa pa, kasalanan po ni Duterte yan. Alam niyo kung bakit? Inalis niya ang Pilipinas sa ICC noong 2018. And then noong 2019, formal na naging ganap yung pag-alis natin sa ICC. Kaya maraming mga bagay-bagay po dyan sa ICC na hindi po niya ma-avail. Di ba?
Pero ang maliwanag doon, nung bago po maratipikahan ang Rome Statute, ay maliwanag na, na nakalagay roon, kahit na umalis na ang isang estado o isang member state, ay pinananatili nito ang karapatan na mag-investigate sa mga kaso na meron silang jurisdiction katulad ng kaso ni Duterte, crimes against humanity. Or yung talagang sinadya at under ng national policy, yung pagpatay na maramihan sa mga tao. Okay? Tapos yung genocide and then yung crime of aggression or war crimes. So, 'di ba, hindi po pwede pong utusan ng kahit na ng gobyerno ng Pilipinas. Kahit sabihin pa po ng gobyerno ng Pilipinas na binabawi na namin si Duterte, inaatras na namin yung kaso, hindi po pwede yun. Dahil hindi po ang gobyerno ng Pilipinas ang partido na nagdemanda sa kanya. Ang nagdemanda kay Duterte, yung mga biktima niya, yung mga kaanak nito na nirepresenta nila Trillanes noong 2017 sa The Hague. At saka si Duterte rin po may request. Ang sabi nila Trillanes noon, didemanda ka namin ng crimes against humanity dahil sa polisiya mo ng pagpatay ng mga tao. Walang due process. Diba? Yung EJK niya. Tapos yung war on drugs pa niya. Now, ang sabi ni Duterte ron, bring it on. Diba? Palagi na lang lagi yung sinasabi, bring it on. Hanggang sa nung ma-realize niya na iniimbestigahan na siya noong 2018, kumalas na siya. Kinalas niya na Pilipinas, which is bad. Diba? Maganda yung layunin. Pangit lang yan para sa mga taong sumusuporta sa kanya. Ayaw na nilang mag-research, ayaw na nilang matuto pa. Kasi masasaktan ng kalooban nila. Pero, doon sa mga matino ang pag-iisip, dapat ma-realize nila, kailangan nilang pag-aralan ano ba yung ICC. Bakit yung mga malalaking bansa sumasali dyan? Mga bansang malalaki yung ekonomiya. Diba? Kwento lang sa pagong ng mga DDS vloggers, yung narrative ni Duterte, na yan ay binuo para kontrolin ng mga Western countries yung mga dating bansa na kanilang hawak. At ngayong nakalaya na gusto uli nila itong kontrolin, hindi po nangihimasok sa soberanya, sa paggugobyerno ang ICC. Okay? Kaya yung issue na yan, shit, it's already moot and academic na ho yan. Wala na si Duterte. At imposible na maiuwi siya rito ng ganun-ganun lang. Kailangan muna ang dalawang bagay. Alin, ang mamatay siya o kaya naman ang maglabas ng verdict ang ICC after all investigations na wala siyang kasalanan, inosente siya. Yun lang pong dalawang bagay na yan. Wala po kahit na maging presidente pa si Sara Duterte, maniwala kayo, imposible. No, masasaktan lang ni Sara ang inyong kalooban. Kasi hindi rin niya kakayanin na ilabas ang tatay niya sa sa ICC. Hindi niya magagawa 'yan. Oh. Okay? Kaya nakakatawa yung mga DDS na sinasabi, po, umatras na daw yung OSG. Lalaya na si Tatay Digong. Ang writ of habeas corpus, ito'y para lumaya si Duterte. My God, hindi ho ganun yan. Inuulit ko sa inyo. Pakikita lang sa korte yan, tapos ibabalik lang uli ang Torre. Patutunayan lang ng buhay siya. Eto siya. Dadalhin na namin sa The Hague. Bakit po? Wala po kasing kasong nakasampa si Duterte rito sa Pilipinas. 'Di ba? Para sabihin dapat dito litisin siya. Oh. Wala kayong magagawa kung ayaw siya ritong kasuhan ng mga kaanak ng biktima. Kasi nga, natatakot sila sa lakas ng impluwensya ni Digong kahit na hindi na nga siya presidente, lakas pa ng bunganga. Tapos kayo pang mga DDS, ang lakas nyo pang mga asar, ingay-ingay nyo. Nagbabanta pa kayong papatay kayo, magsi-civil war kayo. Di ba? So lalo kung walang gaganahan na magkaso rito. At maging ang mga local judges na, mga court natin, mga judges natin, hindi hahawakan ng kaso ni Duterte. Kaya mainam na mayroong ICC as a court of last resort. Para kung wala ka ng matakbuhan, meron ICC handang humawak ng kaso. Katulad ng kaso ni Duterte. Okay? So, kalimutan nyo na ho. Move on na.
Okay, tanggapin nyo na. Nagkasala si Duterte sa batas. Anuman, kahit sabihin nyo pang the end justifies the means, ganun pa rin po yung means ng ginawa niya. EJK pa rin, labag sa batas. Alam niya ho yan kasi abogado siya. Sabi ko nga, kung talagang sincero siya dyan, ba't hindi niya tinupad yung campaign promise niya? Bakit hindi sila nagsabatas? Di sana ginulpi niya yung mga senador at kongresista para ipasa yung pagbabalik ng parusang bitay. Di ba? Mas ginusto pa niya na pumatay ng pumatay na siya yung nag-uutos. Ginawa pa niyang state policy. Di ba? Yung culture of impunity na tinanim niya rito sa Pilipinas at doon sa lugar niya sa Davao City. Oh. Kaya tama lang hong panagutin si Duterte. Sinuportahan naman nating lahat yan dati. Kaya lang ho, Duralex said Lex. Nagkamali siya. Deliberately, sinadya niya ho ang pagkakamaling yan. Sinasabi niya, wala akong pakialam dyan. Ang sabi niya pa nga sa isang video those way back 2017 yata ito, o 18. Sabi niya, do not drag me to ICC. Sabi niya, tanong, kasi sino daw ba yung mga prosecutors doon? Sino daw ba yung judge doon? Who appointed them? Diba? Pag nakapunta daw siya doon, sampalin niya. And then yung pinaka-recent naman sa Quadcom, hindi niya na nga sasampalin pag sisisipain niya daw yung mga taga-ICC. Nandun na siya. Yun na lang siguro ang pagsumikapan niyang gawin, kahit makakurot man lang. Okay? Magandang tanghali. Thank you.